gabi sa lahat nating mga kababayan, mga idol. Usap naman tayo idol ngayon about sa politika, sa BSKA. Siguro may tataas naman ang dugo ngayon, may ma-high blood naman sa akin. Sa mga baser po, para hindi ka high blood rin, wag na kayong manood sa aking vlog kasi alam ko naman na hindi kayo naniniwala. Diretso na kayo doon sa unahan. Ito po sa atin mga idol, bibigyan ko lang kayo ng update doon sa interview ni Ma'am Ruth Cabal sa kay Chairman Erwin Garcia about sa update sa BSKA. Meron tayong Chairman, unahin ko na lang muna itong usapin sa barangay at SK elections kasi lahat tayo hinihintay natin ko. Chairman, good morning po sa inyo. Yan po. Magandang umaga po, Ma'am Ruth at Sir Ted, sa ating po mga kababayan. Magandang umaga po sa inyo. Chairman, unahin ko na lang muna itong usapin sa barangay at SK elections kasi lahat tayo hinihintay natin kung anong gagawin action dito ng Pangulo doon sa panukala na ma-postpone ito at ma-extend yung term limits. Pero sa bahagi niyo po ba, kung i-veto man ito or mag-lapse into law, ano po ang mga paghahanda ngayon ng COMELEC just in case, no? Kamusta po ang preparations? Ma'am Ruth, tuloy-tuloy pa rin po yung paghahanda ng komisyon sapagkat napakahirap po ipagpakasakali dahil nga po sa nung nakaraang linggo pa lamang ito na itaas sa opisina ng ating Pangulo, ng ating Kongreso, and therefore naghihintay po ng aksyon ng ating Pangulo. At kung sakali pong ito'y mapirmahan ng ating Pangulo, maaari pong maging batas, pero wala rin po makakapigil sa isang registered voter na mag-question ito sa kataas-taasang hukuman. Mahirap po na sa bandang huli kami po ang malalagay sa alanganin at yung eleksyon natin baka po kasi magtuloy dahil po sa mga pangyayari niyan. May posibilidad din, halimbawa, Ma'am Ruth, na biglang ma-veto ito ng ating Pangulo, yung panukalang batas, and therefore magtutuloy-tuloy po ang halalan natin sa December 1. Kung kaya po lahat na ng paghahanda ay tinuloy na rin namin kung bakit naman meron tayo sa August 1 to 10 na registration of voters. Minarapat po namin mag-schedule ng registration of voters, Ma'am Ruth, sapagkat kung hindi po tayo magkakaroon ng ganon, wala po tayong boboto na 15 to 17 years old para sa mga kabataan, sa sangguniang kabataan. So yung sa level pa po ngayon ay yung paghahanda rin po dyan sa registration ng August 1 to 10. Pero parang halimbawa mga information dissemination, ano po yung bahagi ng ginagawa nyo kaugnay niyan? Yes po, sa kasalukuyan, nandiyan po kami sa Mindanao ngayon para sa aming voters education, para makisama na rin po yung voters education namin para sa Bangsamoro parliamentary election. At syempre po maglalatag na po kami beginning po dapat nung Monday kahapon ng ating voters education na information program para sa mga boboto, lalo-lalo na yung mga kabataan na first time na boboto, yung 15 to 17 years old. Tatandaan po ng lahat, pagka po tayo nagparehistro mula August 1 to 10, marapat po na maalala nila na doon sa mga nasa Bangsamoro, sila po ay makakapagparehistro, subalit hindi po ito pwedeng gamitin bilang pagboto nila sa Bangsamoro parliamentary election. Ang ibig sabihin po, ang pagpaparehistro po ng nasa Bangsamoro mula August 1 to 10 ay para sa barangay SK elections sa December 1 at hindi po para, Ma'am Ruth, Sir Ted, para sa ating pong Bangsamoro parliamentary election, sapagkat sinasabi naman po ng batas na nagpapaliban ng Bangsamoro parliamentary election na ang eleksyon na ito ay pagpapatuloy lamang ng 2025 May 12 national and local elections. Pero doon po sa panawagan na wag sanang i-postpone, may mga ganyan na halimbawa yung NAMFREL at ilang election lawyers, at kayo po pala ay pinadalhan din po ng letter daw ng Malacanang para itanong kung ano ang posisyon nyo po dito. Ano pong masasabi nyo? Kasi yung iba sinasabi wag na nating i-move kasi against yung baka maglalagay ng duda sa electoral process itself or yung karapatan po ng mga tao na makaboto. Sa panig po ng COMELEC, ano po ang posisyon nyo tungkol dyan? Sinabi po natin sa ating bilang sagot sa palasyo na handa naman po ang inyong Commission on Elections, subalit ito po kasi isang political question na hindi namin pwedeng pakialman. Ito'y desisyon ng legislatura at saka ng ehekutibo, and therefore gagalang natin kung ano po yung kanila magiging final na sasabihin sa bagay na yan. Of course, katulad ng aking binabanggit, wala rin makakapigil sa kahit na sino na pumunta sa Korte Suprema upang ito ay questionin. Ang kaibahan po nito nung nakaraang postponement, ito po kasi nga batas na ito ay nag-fix ng termino ng barangay at SK na dati-dati 3 taon, ngayon po ay 4 na taon ang ginagawa at subject to one re-election ang barangay na kung saan therefore 4+4 magiging 8. Doon naman po sa sangguniang kabataan, kahit na 4 na taon lumalabas hanggang isa lamang na termino ang binibigay sa kanila.
Pero yung isa rin pong binanggit halimbawa ni Attorney Macalintal no, na ano naman na election lawyer, baka maulit lang daw yung pagpapahinto kasi dati, di ba, yung dati po pinahinto noon ng Supreme Court yung pag-move nitong elections as unconstitutional. Baka magkaroon daw po ng ganyan ulit. Yan po ang kadahilanan, Ma'am Ruth, kung bakit ayaw namin magpakasakali. Kaya po nagtutuloy-tuloy. Bagamat meron din po tayong danger sa ilang mga bibilhin namin, kasi po may mga ilang bibilhin tayo o yung na-procure namin na sadyang dapat hindi maagang pinoprocure. Halimbawa po, Ma'am Ruth, certificate katulad ng indelible ink. Hindi po talaga dapat siya napoprocure sana ng maaga sapagkat kung marireset ang eleksyon sa susunod na taon ng November 2020. Kaya yan po ang andaan natin mga idol, sigurado na matutuloy po ang eleksyon sa December kasi parang gahol na ang mga pangulo or sa gahol na sila kung marami pang gagawing kasi yung ratified bill nga pinasa pa lang doon sa Malacanang. Paano na August, September, October, November, December, 5 buwan. Kaya parang 95% na matutuloy ang eleksyon. Kaya kayo mga gustong tumakbo sa halalan, na gustong mag-serve sa ating barangay, magpakita na kayo ngayon ng gilas. Tistingin ninyong tumakbo ng bilang kapitan or barangay kagawad. Baka kayo ang papalarin. Baka maipakita ninyo na kayo ay isa ring pwedeng mag-serve sa ating barangay, pwedeng magpakita ng gilas na makatulong. Kaya good luck po sa inyo lahat. Salamat sa lahat na nakinig at nanood sa akin. Bye-bye po.